beautiful people! Welcome back to my channel. This is yours, Mama Sam. So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Saturday. Oh my gosh! This is it, guys. Pag-uusapan natin ngayon ang ating final decision para dito sa Miss Grand International for 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International 2025 tayo ngayon. Diyos ko, eto na. Nandito na tayo sa exciting moment at nakakakabang momento dahil grabe ang sakit sa ulo. Bago natin talaga mapagninay-ninay kung sino nga ba ang mananalo, ito talaga yung grand na medyo nahirapan talaga ako. Alam naman ninyo ko, lagi naman akong tumatama doon sa sinasabi ko. Pero ngayon parang talagang nahirapan talaga ako ng bonggang-bongga. Pero susundin natin kung sino ang nasa puso natin, di ba? So yon. So about grand winner. Okay, sa grand winner, isa sa mga nakikita ko din na pwedeng manalo talaga ang Spain. Ewan ko ba, may nararamdaman ako sa kanya na sobrang kakaiba na orahan. Sobrang panalo talaga yung ano, kagabi nakita ko siya, sabi ko, my gosh, sabi ko mukhang Spain yata to ah. So isa siya sa mga nagpapadistract sa akin talaga guys na baka pwedeng manalo ngayong taon na to. At hindi ako magugulat mamaya kung si Spain ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Grand International for 2025. And then, talagang isa tong malaking ano talaga, oh my God, siguro masyashock yung kadamihan. Pero si Spain kasi, in terms of swimwear competition, talagang nagpakita talaga siya ng kanyang performance. Oo, at kakaiba. So yun, so isa talaga siya ngayon sa mga iniisip ko na pwede talagang manalo sa competition na to. Pero sa kabilang banda, may nararamdaman din naman akong takot na baka feeling ko hindi siya. Pero ando doon talaga na ang lakas ngayon ng ano ko na baka I think it's Spain. And then of course, lalayo pa ba tayo? Si Miss Philippines, yes, sa Emma Tiglao. To be honest, pwede din makuha mamaya ni Emma ang back-to-back win. Dahil sa performance naman ni Emma, ay talaga naman, isa din yung nagpapakumpiyansa sa akin na nako, mukhang makukuha ni Emma Tiglao ang corona ng Miss Grand. Dahil performance level, talagang masasabi natin nag-perform. Ang lakas ng performance ni Emma. Pero yung performance ni Emma during swimwear ay ganun din naman ang ibinigay syempre ni Spain. Kumbaga parang iba yung atake ni Spain, she keeps smiling, pero itong sa Emma naman ay talagang energy, yung pagiging energetic ng performance niya ayun talaga at lumalaban, di ba? So, hindi ko alam, pero silang dalawa possible talaga na pwedeng si Spain, pwede si Philippines. At may isa pa, Czech Republic. Si Czech Republic naman, isa siya sa mga parang talagang nagsasabi sa utak ko na I think it's Czech Republic kung based tayo sa beauty, sa performance, sa galing. Si Czech Republic talaga ay isa sa mga itinuturing ko na pwede talagang maging queen ngayong taon na to ng Miss Grand. Kasi yung beauty, kumpara kay Philippines at saka kay iba yung beauty talaga ni Czech Republic. Sobrang expensive siya para sa paningin ko. And then plus nandoon yung mga styling niya, winner din. At masasabi ko, nako, ang lakas ni Czech Republic, matalino din, magaling din magsalita, tapos the way kung paano siya mag-isip, ando doon din, sobrang talagang panalo. Sobrang ang sakit na ng ulo ko sa kanilang tatlo, to be honest. So, sobrang, kasi parang
Siyempre, siguro gusto natin tumama, gusto natin yung ma-perfect. Pero guys, aaminin ko sa inyo, silang tatlo, nakikita ko pwede isa sa kanila talaga ang makasungkit. Actually, sila talaga yung parang feeling ko, ay nako, mukhang nasa kanila talaga ang corona, di ba? Dati si Venezuela, kaya lang si Venezuela naman kasi parang hindi nagper-perform. May chance pa ba sa Venezuela? Parang feeling ko sobrang liit yung chance. Pero hindi rin ako magugulat kung beauty naman yung pag-uusapan. But mas naging kumpiyansa ako kay Czech Republic, kay Spain, at saka kay Philippines. So, pwedeng isa sa kanila. Pero ito yung aking final decision. Aha. So, syempre, isa sa mga top 10 list ko ay si Miss Venezuela. Actually, si Venezuela dahil sa ganda na meron siya, ay talagang feeling ko kaya ni Venezuela ipasok ang sarili niya dito sa kompetisyon ng Miss Grand para sa top 10. Pero kasi sa voting system, pwede siyang mapalitan ni Colombia. Kasi si Colombia kasi ay talaga naman malaki din ang chance na makapasok mamaya sa top 10 ng Miss Grand kasi siya yung nagli-lead sa voting system. So, isa sa kanila, pwede talagang makalusot sa top 10, either Venezuela or Colombia. So, yan. And then, para naman sa next si United Kingdom. Si United Kingdom kasi, in fairness naman kay United Kingdom, nag-perform talaga siya ng bonggang-bongga from the start until end at talaga nakikita natin na very strong at ang kanyang performance nung prelim ay parang kung titignan mo ang swimwear ay kaya talaga ni United Kingdom mag-penetrate ng top 10. So, yon, good luck. And then, of course, para naman sa number 8 ko ay si Canada. Yes! Canada performance ay I think hindi ako magtataka kung makakarating niya sa top 10 or sa top 5. Sa totoo lang. Pag nakalusot pa yan ng top 5 ay winner. Si Canada kasi performance level, aminin ninyo, since swimwear talaga consistent siya hanggang sa coronation, maganda ang ipinakita niyang performance. And then Canada, naniniwala ako na magta-top 10 to. And then next, Tanzania. Aha. Ay, iba to. Winner to sa akin. So, sobrang, bukod doon sa binigyan niya ako ng chocolate, charot. Hindi. Performance niya sa swimsuit, gusto ko yung lakad niya talaga. Ewan ko, pag nakapasok to mamaya sa top 20, parang feeling ko, papasok to sa swimwear round. Kasi iba talaga ang kending ng lola mo. Talagang lumalaban talaga. Plus, nandoon yung kanyang evening gown ay prepared na prepared din. So, parang feeling ko mamaya, Tanzania, di ba? Pasok sa top 10 ko. At mamaya, papasok yan doon at number 8 siya para sa akin. And then, next is, ayun na. So, meron na tayong Venezuela, United Kingdom, Canada, Tanzania, and then next is, ay, nako Lord, si Spain. Oho. Actually, si Spain, gusto ko siya ilagay sa top 5. Pero, ewan ko, naguguluhan ako. Si Spain, nakikita ko na pwede siyang mag-title mamaya ng Miss Grand. Isa siya sa mga nakikita ko na pwedeng mag-title. Pero sa akin, sa ngayon, ilalagay ko muna siya sa number 6 kasi ewan ko, ranking ko lang to. Oho, kung ganda ang pag-uusapan, maganda si Spain. Styling ni Spain, okay din. Pero parang feeling ko okay siya sa number 6 ko. Charot. So, yun. So, guys, tandaan ninyo, pwede din manalo si Spain mamaya. Malaki din yung chance. Pero for now, number 6 spot. And then, para naman sa number 5 spot ko, Diyos ko, ito talaga. Sa totoo lang, ang sakit na ito sa ulo. Guatemala. So, si Guatemala, isa to sa mga magiging top 5 mamaya. Hindi ko na sasabihin kung yung number 5 pa siya, or second runner-up ba siya, o fourth runner-up pa siya. But malakas ang chance ni Guatemala. Actually, si Guatemala, sa mga ibang hot picks, winner nila si Guatemala. Kagabi nakita ko, sabi niya ayaw niya na daw mag-isip, nandoon na daw siya na keep going na daw siya for the next round. And Guatemala, yes, nakakapagsalita ng English, may beauty at magaling din yung performance. Kaya isa siya sa mga pasok sa top 5 ko. And then Ghana.
alam naman natin ang Ghana. Sabi ko nga sa inyo, overqualified si Ghana for the Miss Grand winner. Pero pwede din talagang mag-winner mamaya. Iba ang performance ni Ghana. Sobrang panalo at nakita naman natin na sobrang, oh my gosh, ang sakit niya sa ulo. Ang ganda ng performance, ang ganda ng evening gown. So Ghana is magana. Kaya para sa akin, number 5 yan. And then next is, syempre, si Thailand. Oh my gosh, si Thailand sabi ko pwede mag first runner up kasi iba din talaga yung yung galing ni Ghana. Pero sabi ko nga si Philippines din naman pwede din naman mag first runner up or maximum na talaga ni Philippines yung first minimum na ni Philippines yung first runner up at maximum niya yung title. So doon lang sa dalawang posisyon talaga ilalagay ko si Philippines kasi naniniwala ako si Philippines na magaling tong umeksena pagdating sa performance at naniniwala ako na kaya niyang manalo mamaya. So para sa akin si Thailand, ganun din. So pwede din manalo si Thailand, di ba? Kung iisipin mo. Pero sige, lagay na lang natin sila sa top 5. Ayong mga yan. So isiksik natin sila sa top 5 para bahala na kung sino ang mananalo sa kanila. And then, next of course, Philippines. Si Philippines, isa siya sa mga sinabi ko nga, maximum ko na yung yung winner, minimum ko yung first runner-up para kay Philippines. Parang feeling ko hindi ko siya matanggap kapag naging fourth runner-up siya o third runner-up siya. Parang talaga ba? Pero kung ayun yung pagkakaloob, wala naman ako magagawa. But for me, pwede siyang first runner-up or title. So pwede tayong mag-back-to-back sa first runner-up or title. So yan. And then of course, may aking grand winner. So, I think it's the Czech Republic. Sabi nung iba, baka daw si Czech Republic at Thailand to. Pero kasi, syempre, I consider Philippines is a winner. So, parang feeling ko, Philippines and Czech Republic. So, silang dalawa talaga yung gusto ko mag-last to standing mamaya. And then, ayun, naniniwala ako na si Czech Republic ang nagpapakita ng isang grand beauty, grand winner, and parang feeling ko nasa kanya na yung lahat. Talino, styling, beauty, and fresh overload. Na talagang hindi mapapahiya si Grand kung ikukumpara mo siya sa lahat ng mga magagandang babae sa mundo. Kasi maganda talaga si Czech Republic. At lalo na siguro pag inayusan nila yan ng bonggang-bongga. Diyos ko, mas lalabas pa yung beauty na meron siya. Pero syempre, looking forward pa rin ako na sana manalo si Philippines dahil deserve din naman ni Emma ang makuha ang back-to-back. So, for now, if first runner-up ko si Philippines kasi alam ko na nag-penetrate naman si Philippines sa aspeto ng lahat ng dapat ng aspeto at nagpakita talaga siya ng galing. So, kung hindi mo siya makuhang Miss Grand Winner, I think ibibigay sa kanya ang first runner-up. And, ayun, siguro baka si Czech Republic yung ipanalo nila o kaya si Spain o kaya tayo. Ganon. So, yun lang yun nakikita ko. Si Thailand, pwede din naman manalo, pero parang feeling ko, first runner-up, ang pinakamalayong mararating ni Thailand sa competition ng Miss Grand. O, diba? Sakit sa ulo. Diyos ko, halos makalbo talaga ako ng bongga-bongga. Hay nako, basta ako para sa akin yung top 5 ko, isa sa kanila doon ang winner, and then ayun, wish all the best para sa kanila. So guys, I hope maintindihan ninyo, sobrang hirap ng prediction ngayong taon na to dahil ang daming pinagpipilian. And then siguro kayo din naguguluhan, nalilito, what if pa kaya kami? But sabi ko nga, tiwala lang sa mga candidates sa proseso na ginagawa nila. And then ipag-pray pa rin natin na sana ibigay kay Philippines ang corona ng Miss Grand for this year. So yon. So ako yun lang yon. Kung mananalo tayo, winner. Pero syempre, i-manage lang natin yung expectation natin. But for me, I think it's a part of Europe o kaya Asia ulit. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel.
At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. So good luck, Philippines!